Janril Casimero, babalik pa ba ng MP? Dahil tapos nga po yung kontrata niya sa Kameda Promotions. At speaking of Casimero, masaya nga po to nang malaman niya na mabalitaan, mapanood niya, makita niya yung post nga po ng The Ring Magazine tungkol sa kanila ni Naoya Inoue. Yan yung pag-uusapan natin mga boss. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Alright, welcome back dito sa Good Boxing TV, no, ang number one supporter ng mga Filipino boxers. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para always kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing mga boss, no, and mag-join ka na sa atin. Ngayon nga po mga boss, no, diretso na tayo. Pag-uusapan natin ngayon about kay Cuadro Alas nga po. Dahil tapos na nalaman nga po natin, nabalitaan natin na tapos na nga po yung kontrata ni Casimero sa Kameda Promotions nga po, no, 3 fights. Yung last fight niya kaya yun nga Kunosoki Kameda, 'di ba? At saka yung isang hapon na ninockout niya mga boss. At yun nga yung last kay Luis Pantera Neri na nagtapos nga po ng knockout. Impresibong pagkapanalo ni Cuadro Alas Casimero. At ngayon nga po, dahil sa impresibong pagkapanalo ni Casimero, nagtatanong din yung karamihan. Dahil alam naman natin mga boss na isa si yung dati niyang promoter, yung promotions na MP mga boss, no, na si Sean Gibbons, mga last fight niya is konektado nga po sa mga nakalaban ni Naoya Inoue mga boss, no. Like Picasso and yung Sineri nung hindi pa pumunta sa Kameda Promotions at saka yung iba pa, 'di ba? Jun Kim at saka yung iba mga boss, no. So ngayon, nagtatanong yung karamihan kung dahil tapos na yung kontrata ni Janril Cuadro Alas Casimero sa Kameda Promotions, babalik ba? Babalik pa ba? O babalik na ba si Casimero sa kanyang dating promoter or promotions na MP Promotions mga boss? Dahil nga po may chance daw na sabi ng iba ng mga boxing fans, dahil baka may chance na ibigay si Inoue o ibigay na to soon kay Naoya Inoue dahil sa impresibong pagkapanalo. Pero bago natin balikan yan kung may chance ba or babalik na ba si Casimero mga boss, speaking nga of Cuadro Alas Casimero, masaya po to mga boss, no, nang malaman niya, mabalitaan niya na na-recognize nga po siya. May isang video o picture dyan kung saan nga po napatawa si Cuadro Alas mga boss nang mabalitaan niya na na-recognize siya. Ipinost siya yung laban nila ni Sun, sana hopefully na matuloy sana dati nung 'di ba 2020 kaya Naoya Inoue, pero hindi natuloy mga boss. So isa yun sa mga nasayang daw na mga laban like Pacquiao versus Spence, 'di ba, Fury versus itong yung isa mga boss, no, boksingero. So ngayon, mas lalong umuugong, mas lalong pinag-uusapan ngayon, mas 'di ba sumisikat ngayon si Cuadro Alas mga boss dahil ipinost nga po siya nung kinongratulate siya sa laban niya kay Neri, naka-twin, tapos ipinost ulit who's next daw na makakalaban ni Casimero. Ngayon yung kanyang Heroes Welcome mga boss, no, na motorcade kung saan nga ipinost din ng The Ring Magazine. So halos marami talaga yung mga nag-share, nagla-likes mga boss, na nagko-comments about Cuadro Alas na sino ba rin dapat makalaban ni Naoya Inoue. Dapat daw imbis na usap-usapan lately lang mga boss na Bam Rodriguez versus Naoya Inoue, mas kino-comment sa comment section mga boss, ito nga pong Casimero na talagang halos lahat dapat matuloy daw yung naudlot na laban lang ni Naoya Inoue versus Casimero. 'Di ba? So talagang na-recognize si Casimero ng The Ring Magazine at syempre nabalitaan ng maraming mga boxing fans diyan, at yun nga taga-subaybay. And gusto nilang mangyari talaga yung laban niyan Casimero versus Naoya Inoue dahil ngayon pa na, 'di ba, ngayon pa na talagang mas sumisikat yung pangalan ni Casimero. Talagang pinatunayan ni Cuadro Alas mga boss na hindi palipas. Hindi pa siya lipas mga boss, na kahit 'di ba nawala man sa kanya yung belt, andun pa rin yung kanyang pursigidong manalo sa laban na talagang gustong-gusto pang
maging world champion. Nabalitaan din natin na gusto pa rin Casimero maging 4 division world champion. Hopefully daw, pag umalis si Naoya Inoue sa super bantamweight, is siya yung papalit at kukunin niya daw yung mga belt, maging undisputed world champion si Casimero, 'di ba? Or maybe sa featherweight division nga maging world champion to, maging 4 division world champion. Hopefully maunahan niya si Naoya Inoue at lumaban na sa featherweight mga boss. So grabe, tuwang-tuwa si Casimero, nakita niya na Casimero versus Inoue yung mga laban na hindi natuloy na magandang mangyari sana. Anong masasabi niyo mga boss na talagang hindi na mapipigilan yung pagsikat ng pangalan ni Casimero at yung laban nila ni Naoya Inoue talagang pinag-uusapan na ngayon, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Japan, pati sa Mexico at sa Amerika na. Marami ng mga content creator nagsasabi na gumagawa nga po ng mga content about Inoue versus Casimero na sila dapat daw yung maglaban dahil mas talagang bagay, power versus power. Di ba? And yun nga, kay Jesse Bam Rodriguez, nabalitaan din natin na yung trainer niya, di ba? Kay Jesse Bam Rodriguez, sinabi na kaya naman ni Bam Rodriguez, di ba? Itong sinabi ni Robert Garcia no, na kanyang trainer, kaya naman daw ng kanyang batang umakyat diretso ng super bantamweight, pero mas gusto niya pa daw mahasa pa sa bantamweight division para mas tumibay at bago umakyat. Kaya Inoue lumaban mga boss. So may point naman talaga siya doon kasi medyo hindi ko masabing easy fight yung laban niya kay Antonio, di ba? Rodriguez, dahil Rodriguez ba tama yung last fight niya? Kasi nahirapan, masasabi nating nahirapan din siya mga boss eh. Vargas, Antonio. Tama ba? Antonio Vargas. So yun nga, nahihirapan siya dahil may mga rounds doon na talagang bumabato ng suntok itong si Vargas at walang sagot ng konti itong si Jesse Rodriguez at napaatras pa to mga boss. Kasi maybe isa sa mga taktika din ni Rodriguez. Alam naman natin si Rodriguez mga boss, unpredictable fighter, 'di ba? Explosive nga. Bigla-bigla na lang nagbabato ng solid. 'Di ba? Straight uppercut, 'di ba? Side to side movement, bigla ka na lang mag-get around, 'di ba? Magsi-circle tapos babato ng mga maraming combination or 1 2 3 combination ng lahat mga power shots solid. So ngayon mas imbis na pag-usapan talaga yung Inoue versus Rodriguez, mas gustong mangyari o pag-usapan nila Casimero versus Naoya Inoue talaga mga boss. Yan yung gusto ng karamihan sa comment section sa, 'di ba, pag may mga post talagang comment lahat halos Casimero Inoue. So hopefully yun nga yung sabi ng iba, tinatag pa yung may-ari ng Daring Magazine na si Turki Al-Sheikh na Sir Turki Al-Sheikh, sana mangyari na yan yung laban nila sa Saudi Arabia, Inoue versus Casimero, sana ganapin yan, 'di ba? Hindi masayang na hindi matuloy talaga. Dahil lalong-lalo na ngayon talagang na-recognize na si Casimero, 'di ba? Sa comment down below mga boss, ano masasabi nyo na yun nga, nare-recognize na and may chance na talagang mangyari yung laban na yan, Inoue versus Alas or Casimero. Di ba? Comment down below mga boss. Kasi hanggang ngayon mas lalo pang na-open yan na pag-usapan ng karamihan dahil yung iba nga nagsasabi na ibang mga sports vlogger or mga media mga boss, reporter na nagsasabi na isa sila doon noon before na nag-aabang sa laban na yan noong 2020 dahil hindi natuloy medyo yun nga hindi na umugong yung balitang yan, yung laban na yan, pero dahil nga ngayon nagbalik sa impresibong pagkapanalo ni Cuadro Alas kay Nery, yun nga mas ginanahan sila, mas bumalik na gusto nilang mangyari ulit yung laban na yan, 'di ba? Nag-resume yung usapang Casimero versus Naoya Inoue dahil sa impresibong pagkapanalo ni Cuadro Alas laban kay Luis Pantera Nery mga boss. Masaya nga po si Casimero. So anyways, balik tayo mga boss kung sa usapan kung babalik ba si Cuadro Alas sa MP Promotions, 'di ba? Dahil nga nagtapos na yung kanyang promotions and yun nga isa sa mga nagsabi din ng mga boxing fans isa daw ang MP or si Sean Gibbons na pwedeng makapagbigay ng laban kay Naoya Inoue. Actually, pwede naman talaga before mga boss kung tumuloy lang talaga si Naoya Inoue sa laban nila, 'di ba? Yung WBO champion pa si Casimero sa bantamweight division. Yun nga nakaset na yung laban nila pero hindi lang natuloy dahil sa pandemya, tapos si Naoya Inoue hindi tumuloy din, 'di
'di ba? And then si Casimero, yun nga, nag-iba sila ng mga laban. So, dati, pero ngayon mga boss, I don't know kung babalik ba si Casimero dahil yung relationship nila ni Cookie Kameda is napaka maganda talaga. 'Di ba? Masaya na si Casimero kay Cookie Kameda dahil isa daw si Cookie Kameda na kanyang promoter ngayon na hapon na tumulong para ibalik yung kasikatan ni Casimero sa mundo ng boxing na yun nga dati daw medyo humina, sabi ng kanyang kapatid nga po, no, at ng ibang mga boxing fans. Pero ngayon dahil kay Cookie Kameda binigyan siya ng magandang laban, malaking laban, especially kay Luis Pantera Neri, isang malaking panalo, isang malaking event laban, hindi na daw sila, sabi nga ng kanyang kapatid na si Jason Casimero, wala na daw rason para umalis pa or mag-iba pa ng promoter. Ayan, yun nga, nag-post din yung kanyang mga kaibigan yung sa ibang sa kampo ni Casimero na yun nga, may renewal na mangyayari. Re-renew daw yung kontrata ni Casimero sa kanyang bagong promoter na si ang Kameda Promotions, mga boss, no. So, 'di ba? So, okay, 'di ba? Ayos 'yan mga boss dahil maybe ibigay ni Kameda yung mga malalaking laban. Mali natin mga boss, yung Picasso. Di natin alam, Akhmad Aliyev. Or kung talagang mas grabe pa, malupitan pa mga boss, magandang kalaban nga ni Casimero si excuse me, Junto Nakatani na baka maibigay naman siguro soon mga boss. Yung championship fight daw kay Cuadro Alas Casimero kasi kung taga-subaybay kita, si Casimero is nakarang na nga po sa featherweight division pero sa ESPN pa sa ngayon at IBO. Hindi pa sa 4 na sanctioning bodies pero isa tayo sa mga nag-aabang noon. Hopefully, i-rank na talaga si Casimero sa 4 na sanctioning bodies na yun, yung WBC, WBO, IBF, and then WBA na inaabangan, inaasahan ng karamihan, especially ng mga Casimero fans. So comment down below mga boss, ano tingin nyo? Babalik ba si Casimero sa MP, sa dati niyang promoter, or hindi na, magpapatuloy siya dahil i-renew yung kontrata ni Casimero sa kanyang promoter na si Cookie Kameda, na yun nga nakapagbigay ng tulong, isa sa mga tumulong nga ni kay Casimero na maibalik yung kanyang magandang karir ngayon sa mundo ng boxing at sumikat ulit at pinag-uusapan na ngayon sa buong mundo. And I think yun lang mga boss, para palagi kang updated sa ating mga legit na kwentuhan sa mundo ng boxing. Huwag kalimutan mag-subscribe. Yun nga mga boss, no. Good Boxing TV, ang #1 supporter ng mga Filipino boxers. Salute, peace out. Diba?